Kung gusto mong magkaroon ng Atome account, pwede mong umpisahan sa pag-copy ng link or referral code ko na ilalagay sa caption ng video na to. Tapos kung OFW ka naman na hindi mo makita yung Atome app dun sa Google Play Store, so ito yung video para sa'yo. Umpisa na natin. Maraming nagko-content about mga debit cards pero I highly suggest na dapat hindi mo ginagamit kahit gaano pa kaganda ang isang debit card ng isang digital wallet. Yung iba kasi may mga fina-forecast sila na magandang feature like 0% international transaction fee, mga cashback or reward points, pero still, once na magkaroon ng fraudulent transaction, mahak yung card details mo, ipon mo dun sa digital wallet na yun nakasalalay. That's why I still highly suggest kung meron kang credit card, dapat yun yung gagamitin mo. Kung pagdating kasi sa mga OFW, usually rejected yan sa pag-apply ng credit card. Kung wala kang credit card, dito papasok ngayon yung Atome PH. It works like a credit card, pero ang mas maganda dito sa Atome is wala siyang overcharge fee once na mag-exceed ka dun sa credit limit mo. Kaya maganda mag-practice ka lang din muna sa Atome bago ka mag-proceed sa paggamit ng credit cards. Ang maganda rin dito sa Atome is nakapag-build ka pa rin ng credit score mo sa TransUnion at saka sa CB. Ang maganda pa rito sa Atome is every time na darating na yung bill date, so may option kang gawing full payment or installment yung mga pinapamili mo. Doon kasi sa ibang mga banks, yung mga credit cards nila, hindi immediately available for installment kung ano man yung mga ginagastos doon. Ano ba muna yung mga kailangan para magkaroon ng Atome PH account? So, unang-una dyan is Philippine SIM card. Kung may eSIM feature yung phone mo, pwede kang bumili sa loob ng app ng network. Install mo lang, let's say yung Globe One app, Dito app, or Smart app. So, may online shop sila, pwede kang bumili ng eSIM doon, 99 pesos lang. Kung walang eSIM feature yung phone mo, so kung nasa ibang bansa ka, most likely, kailangan mo maghanap ng Filipino store na nagbebenta ng physical SIM card. So, medyo mas mahal nga lang doon. Usually kasi mga 5 to 10 times yung pinapatong nila dun sa presyo kasi imported yung SIM card na yun. Galing sa Pinas, dinala sa abroad. Next naman is valid ID. Pagdating naman sa mga OFW is usually may mga passport naman kayo. So pwede natin gamitin yon bilang verification sa paggawa or pag-apply ng Atome account. Tapos next is pagdating naman sa mga apps na kailangan natin para makomplete natin yung pag-install ng Atome app pag hindi mo makita yung Atome PH app dun sa Google Play Store. Una dyan is Google Chrome. Next is ito, Avira Security or Avira Antivirus. Next naman is File Manager or Google Files. So, dapat meron ka na ito. Okay, so magbukas ka muna ng Google Chrome. Tapos, search mo Atome PH APK. So, ito yun. Sa search bar. Tapos, ito yung hanapin natin. Yung result na galing sa APK Pure, yan yung itatap natin. Pagdating dito sa APK Pure, medyo marami lang ads. Iwasan mo lang yon, i-close mo lang. Ang hanapin natin dito is yung download APK. Tap mo yan. Dito kasi sa APK Pure, minsan nagkakaroon ng notification sa taas, tapos install. Pabayaan mo lang yan. Ang hanapin natin dito is ito. Tap mo to, download APK. Tapos ayan yung size ng Atome PH APK file. 78.9 MB. Tapos magkakaroon na naman ng mga ads. Hayaan mo lang yan. I-drop mo yung notification bar mo. I-check mo kung nagda-download na yung Atome PH APK file. Pag natapos na mag-download, punta na tayo sa File Manager. Okay, buksan na natin yung File Manager. So, punta lang tayo sa Downloads. So, ayan. Ang hanapin na natin is yung dinownload nating file. So, eto na yan. Atome PH card loan blah 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 APK. So, ito na i-install natin. I-open mo lang. Tapos, gawa mo na ng paraan para ma-install. May kailangan ka lang mga i-approve. Katulad ng install from unknown app, mga ganyan. Hanggang sa ma-install na natin yung Atome app. Tapos, i-open mo na. Tapos, gawa ka na ng account. Sa paggawa ng account, so yun na nga, i-enter mo na yung mobile number, email address, personal information, hanggang sa ma-approve ka na dun sa paggawa ng Atome account mo. O kaya mag-search ka na lang sa ibang video ng mga content creators about kung paano gumawa ng Atome account, so sundin mo na lang yan.